Trending ngayon sa social media ang di umano'y desisyon ng Supreme Court sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong January 29, 2026, ang Korte Suprema ng Pilipinas ay nagpasya at inaprubahan ng may pinal na bisa ang kanyang naunang desisyon na nagdeklara na ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay unconstitutional o labag sa saligang batas. Ito ay pagkatapos nitong tuluyang i-deny ang motion for reconsideration ng House of Representatives na naghahangad na baliktarin ang unang hatol. Ano ang ibig sabihin ng desisyong ito? Ayon sa kataas-taasang hukuman, ang impeachment complaint na ipinasa ng House noong February 5, 2025 ay na-declare na void o null and void dahil ito ay lumabag sa constitutional one-year bar rule at sa mga batayang standard ng due process na nakasaad sa Saligang Batas ng Pilipinas. Ang one-year bar rule ay nakasaad sa Article 11, Section 3, Subclause 5 ng Constitution. No impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Dahil dyan, ang Supremo ay nagpasya na ang apela ng House ay walang batayan at hindi na maaaring baguhin pa. Bakit ito na-declare na labag sa saligang batas? Ayon sa desisyon, ang impeachment complaint na ipilasa ay pumasok pa rin sa isang peryodo na hindi dapat nagpatuloy ng impeachment proceedings laban sa isang opisyal dahil 3 dating impeachment complaints ay na-file sa loob ng nakaraang taon kahit hindi sila ganap na na-hear o natalakay ng plenaryo. Kaya ang ika-4 na reklamo ay pinaniniwalagang lumalabag sa batas at sa due process na karapatan ng naakusahan. Dagdag pa rito, binigyang diin ng SC ang kahalagahan ng due process na dapat may sapat na panahon at pagkakataon si VP Duterte na mabigyan ng notice, maipakita ang depensa at mabigyan ng akses ng lahat ng miyembro ng House sa mga ebidensya bago pa man ito ipasa sa Senado. Ang hatol ng kataas-taasang hukuman ay hindi nagsasabing wala nang pwedeng sumampa na bagong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte sa hinaharap. Ngunit ayon sa desisyon, maaaring muli itong isampa hindi bago February 6, 2026 dahil doon lamang matatapos ang one-year bar period. Reaksyon mula sa politika at komunidad. Ang ilang leader ng House ay tumanggap sa desisyon at sinabing ang impeachment ay isang proseso na kailangang maingat sundan ayon sa saligang batas. Samantala, may mga kritiko na nagsasabing ang desisyon ay maaaring magdulot ng judicial overreach sapagkat binibigyan ng Korte Suprema ng interpretasyon ang mga hakbang na karaniwang responsibilidad ng Kongreso. Bagaman may iba namang abogado at eksperto na naninindigan na ang desisyon ay pag-iigting ng proteksyon sa due process at rule of law. Ano ang susunod? Ang desisyon ay agad na epektibo at hindi na pwedeng takasan ng mga karagdagang pleadings o apela. Ang House of Representatives ay tatalakayin ngayon ang posibleng pag-aamenda ng kanilang impeachment rules upang matiyak na ang mga susunod na hakbang ay uayon sa interpretasyon ng konstitusyon ng Supreme Court. Sa kabuuan, ang desisyon ng SC ay isang landmark moment sa politika at hudikatura ng Pilipinas na may malalim na implikasyon hindi lamang para kay VP Sara Duterte, kundi pati na rin sa kung paano isinasagawa ang proseso ng impeachment sa hinaharap at kung paano binabalanse ang kapangyarihan ng 3 sangay ng gobyerno. Ito po yung tungkol sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. No, Meron ng final decision. mukhang nanindigan ng Supreme Court, ha? Oo. Nagdesisyon po ang Supreme Court na i-deny o ibasura yung motion for reconsideration at panatilihin yung kanilang unang desisyon na nagsasabi at constitutional, labag sa saligang batas, ito pong impeachment complaint dahil mga hindi sinunod ang mga patakaran na itinatadhana ng ating saligang batas. Ayun, doon sa One-year ban. 1 year ban. At saka doon sa proseso ng pagpapile nito. Oho. Yun ang sinasabi natin. Okay. Ito sabi ni Attorney Camille Su Meiting, Spokesperson ng Supreme Court. ng Supreme Court. Aha. May boses ba ito? O babasahin lang? Mayroon daw, may boses. Sige, narinig ko sabi yung direct. May boses, may boses. Pakinggan na ho natin. Si Attorney Ting. By a unanimous vote of all those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the Court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional.
affirmed that the fourth impeachment complaint transmitted to the Senate on February 5, 2025 was already barred by Article 11, Section 3, Subsection 5 of the Constitution. Associate Justice Alfredo Benjamin Caguiwa took no part. Associate Justice Maria Filomena Singh was on leave. Ayun. So, ibig sabihin dyan, walang ni isa mang mahistrado o justice na Supreme Court ang nagbago ang isip o napaniwala ng mga nagsasabing mali yung unang desisyon. Kung bago ka pa lang dito sa Balitang Pinas, subscribe, like, and share. Kita-kits sa susunod na balita.